Magandang buhay, Kabamba! Masarap ba na merienda ang hanap mo ngayong Semana Santa? Ito na yun, Kabamba, ang tinatawag naming kinilad sa Ilocano. Kilala din ito sa tawag na tambo-tambo o kaya bilo-bilo. Tara at samahan mo akong magluto, manood, matuto at mag-enjoy. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin: sago, kinayod na buko, kamute. Yung kamute ay dalawang klase ng kamute yung aking nilagay. Yung dilaw at medyo violet. Wala kasi akong nakita kanina na kamute na violet na violet. At meron din pala ako ditong saging na saba at gabi, brown sugar, glutinous rice flour at purong gata ng nyog. Bali 3 nyog yung aking pinapiga. Sunod naman natin gawin ay yung ating glutinous rice flour. Gagawin lang natin itong dough. Dito sa aking mixing bowl ay naglagay lang ako ng 3 cup na glutinous rice flour. Nilagyan ko ito ng tubig ng paunti-unti. Para makontrol natin ito ay paunti-unti lamang ang paglagay nito para hindi maging basa yung ating gagawing dough. Pero wag kang mag-alala pag nasubrahan mo ito ng tubig. Kung basa yung nagawa mong dough ay dagdagan mo lang ito ng glutinous rice flour. Ganito dapat yung perfect consistency ng ating dough. Dito naman sa aking bilao ay naglagay lang ako dito ng glutinous rice flour para hindi magdikit yung ating bibilogin mamaya na dough. Dito naman sa ating pagbilog ay depende sa gusto nyong size. Inyo lamang i-roll sa inyong palad para mag-form ito na bilog. Alam nyo ba, Kabamba, itong kinilad o kaya bilo-bilo ay talagang sikat ito tuwing Semana Santa. Isa na rin kasi itong tradisyon na sa tuwing Semana Santa ay nagluluto talaga sila ng ganito. Ito lahat yung aking nagawa sa 3 cup na glutinous rice flour. Umpisahan na natin itong lutuin, Kabamba. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng 800 ml purong gata ng nyog at dinagdagan ko ito ng 1.2 liter na tubig. Medyo dadamihan ko na yung pagluto ko nito ngayon para makapagbigay din ako sa iba. Sa oras na ito ay sinindihan ko na pala yung apoy ng aking kalan at sinunod ko na rin nilagay itong gabi at 2 klase ng kamote. Para naman medyo makulay yung ating lulutuin na bilo-bilo ay talagang pinili ko itong kulay na kamote. Itong kulay na orange at medyo violet. Ito yung una kong mga nilagay. Dahil yung iba dito ay madali lang naman lutuin at yung iba ay luto na. Akin lamang itong papakuluan ng saglit. At pagkakulo nito ay agad ko namang nilagay itong ating saging na saba. Paki-comment mo na lang dyan, Kabamba, kung ano yung tawag nyo dito sa inyong lugar. Alam kong ang mga tawag ng mga Bisaya dito sa bilo-bilo ay binignat. After ng paglagay ko dito sa ating saging na saba ay akin naman sinunod na ilagay itong ating kinayod na buko. May isa pa sana akong gustong ilagay dito. Kaya lang wala akong mahanap na per kilo na hinog na langka. Meron namang benta kaya lang buong langka. Masarap din sana pag may langka ito. 1/4 kilo pala na brown sugar ang nilagay ko dito na pampatamis. At nung tinikman ko ito ay medyo kulang pa ito sa tamis. Kaya muli ko itong dinagdagan ng 1/2 cup na brown sugar. Depende na lang sa gusto nyo kung gaano ito katamis, kaya dagdagan nyo na lang kung gusto nyo. At sa oras nito ay nilagay ko na dito yung ating binilog na dough kanina. Saglit lang naman yung pagluluto natin dito. Dahil pag lumitaw na ito ay sign na yun na luto na. Kaya agad ko na rin nilagay dito yung ating sago. Pula at green yung aking ginamit para talagang makulay na makulay itong ating bilo-bilo. Yung iba ang tawag din nila pala dito ay ginataang halo-halo. Dahil halos ng ating nilagay ay sangkap ng panghalo-halo. Para naman mas creamy itong ating bilo-bilo o kaya kinilad ay naglagay ako dito ng isang kakanggata ng nyog. Pagkalagay ko dito ay akin lang itong papakuluan. Makikita nyo dito na lumitaw na yung ating nilagay na bilo-bilo. At ang sekreto para maging malapot yung ating sabaw ng ating bilo-bilo ay maglagay lang kayo nito. Tunawin nyo lang yung 3 kutsara ng glutinous rice flour sa tubig. Tsaka nyo ito ibuhos sa inyong niluluto. Paunti-unti rin yung paglagay nyo dito para makontrol nyo yung gusto nyong lapot nito. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na masarap na merienda tuwing Semana Santa. Baka naman di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen. At maraming salamat din pala sa mga taong nagsishare ng mga videos ko. Alam kong isa rin ito sa iyong paborito, kaya magluto ka na, Kabamba. Tara at sabayan niyo akong kumain nito. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! See you sa aking next cooking vlog!